Desperada nga itong si Giselle na magkaayos sila nitong si Justine. Kaya naman i-grab ang opportunity nitong si Justine. Sinabi niya dito sa kanyang ina, kung desidido ba talaga siya na magkaayos sila, ay gagawin niya ang lahat-lahat para sa kanya. Isang malaking yes ang narinig niya mula sa kanyang ina. Kaya naman sasabihin niya rito na kung gusto daw niya, ay dapat susundin niya kung ano ang gusto niyang mangyari. Kaya niya bang patalsikin sa Apex itong si Zoe? Hate na hate niya itong si Zoe, kaya naman ito lang ang pagkakataon para mawala sa landas niya itong si Zoe. Sagabal siya sa kanyang mga plano, lalo't nagdududa din si Zoe sa kinikilos nilang mag-ama. Yan lang ang pinakatanging paraan para magkaayos si Justine at si Giselle. Kaya naman si Giselle ay gagawa ng paraan kung paano mapapaalis itong si Zoe. Dahil hate din niya ito at hindi rin sila magkasundo. Batid kasi ni Giselle na meron itong pagkatraidor na ugali kagaya ng kanyang ina. Kabilang banda, ito ngang si Annalyn ay gulat na gulat nung pag-uwi na nga niya sa kanilang bahay ay may lalaki siyang makita. At dito nga'y kanyang sasabihin sa kanyang ina. Kaya sinabi ni Lynette na tama ang kanyang kutob. Naroon nga itong si Carlos at nakamasid sa kanila. Takot na takot si Lynette kaya sinabi niya, hindi ito maaari, hindi pwedeng malaman ni Carlos ang kinaroroon nila. Kailangan na umano nilang lumipat ng bahay bago pa man may masamang mangyari sa kanilang mag-ina. Ngunit sinabi nga nitong si Annalyn na kalilipat lang nila sa bahay na iyon. At hindi pa naman daw sila sigurado kung talagang si Carlos yun sapagkat hindi naman talaga namukhaan ni Annalyn. Nakatalikod ito lalaking naglalakad ng sobrang bilis. Giit naman itong si RJ na imposibleng pupunta doon si Carlos. Malamang hindi siya magpapakita sa ganun katirik na araw dahil alam naman niyang pinaghahabol siya ng batas. At natitiyak ni RJ na hindi na umano sila guguluhin pa ni Carlos. Bagay hindi mangyayari sapagkat si Carlos ay punong-puno ng galit. Nasira ang lahat-lahat sa kanyang buhay. Nasira ang kanyang reputasyon, ang kanyang pamilya na inaasahang maging masaya ay wala na. Nag-iisa siya at nagtatago pa sa batas. Hindi siya makakapayag na basta ganun na lamang ang mangyayari. Gusto niya ang gumanti at sisiguraduhin umano niya na sa pagkakataong yun ay wala na silang ibang gagawin kundi ang umiyak ng umiyak na lamang. Ganun kataas ang galit nga na naramdaman ni Carlos sa kanilang pamilya. Aalis na nga si Eric at babalik na sa ibang bansa. Subalit, may aayusin pa siya. Gusto niyang makasigurado na ang kanyang mga plano nilang mag-ama sa Apex ay matutuloy at walang hahadlang. At isa lang ang tanging paraan. Kailangan may gawin siya kay Moira para tulungin nga itong makalaya. Dahil si Moira ay magsisilbing panggulong muli ngayong wala na nga si Carlos. Hindi nila hahayaan na maging tahimik ang kanilang mga mundo. Kapag nakalabas na nga itong si Moira, siya naman ang magsisilbing kontrabida sa pamilya ng mga Tanyag habang inaasikaso ni Justine ang kailangan niyang gawin nang tuluyang makuha ang Apex. Walang kamalay-malay ang pamilya ng mga Tanyag na bukod kina Moira at Carlos ay meron pang isang kaaway at ito ngang si Eric at itong si Justine. Ano na nga kaya matutupad ni Annalyn ang kanyang pangarap na magkaroon ng isang buo at masayang pamilya? Kung mawawala ang isang kontrabida ay meron namang panibagong kontrabida kung saan lalong dumadami ang kanilang mga naging kaaway. Samantala, ito ngang si Carlos ay pupuntahan ang kanyang anak na si Harry upang subukang kausapin. Nagtatago at nagkukubli si Carlos, ngunit kailangan niyang makausap si Harry dahil alam niya na sumama ang loob ni Harry dahil hindi siya mapalagay sapagkat nasaktan siya ng kanyang ama. Gusto niyang ipanatag ang kalooban ni Harry.